Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. Copies. This is not my story. Experience ito ng family ng friend ko. Yung family ng friend ko na si Baby Girl, yun yung nickname niya nung bata pa kami kasi bunso and only girl siya. Sobrang devoted sila kay God. Christian sila lahat. Dumadayo pa sila sa iba't ibang church sa iba't ibang lugar. Bali yung father niya, Japanese. Tapos yung mother niya, Filipina. At yung kuya niya na isa, may bingot. March 28, papunta sila ng probinsya, somewhere in Capiz. Buong family nila kasi ikakasal yung tita ni Baby Girl. Doon sila sumakay sa van nila kasama si Kuya Ronald, yun yung driver. Nagpaalam pa nga sila sa amin at nag-iwan ng susi. Nung nasa biyahe na sila, nagtaka sila kasi magagabi na parang paikot-ikot lang sila. Kaya ang ginawa ni Kuya Ronald, hinubad niya yung t-shirt niya at binaliktad niya ito. Pamahiin daw kasi yun kapag naliligaw. Pinilit niya sila Baby Girl na gayahin siya pero ayaw nila. Hindi kasi sila naniniwala sa mga ganun. Hanggang sa magagabi na nga, ligaw na daw sila nun. Kinuha ni Ate Rowena, nanay ni Baby Girl, ang cellphone niya para i-text sana ang nanay ko at humingi ng tulong. Puro puno lang kasi nasa paligid nila. As in walang kabahay-bahay. Kaso walang signal. Pinagpasya nila na maghanap ng bahay doon para makituloy sila at magpaturo kinabukasan sa daan. So halos isang oras na nagdadrive si Kuya Ronald pero parang wala silang patutunguhan. Hanggang sa makakita sila ng baryo doon. Gawa lang sa kahoy yung mga bahay. Walang kuryente. So kinapalanan nila mukha nila tumuloy doon. 10 PM. Sakto naman na may mga tao pa sa labas ng mga oras na yon. Kaya natuwa sila Ate Rowena. Sabi ni Kuya Ronald, magandang gabi ho. Naliligaw ho kasi kami eh. Pwede ho bang makituloy sa inyo kahit ngayong gabi lang? Aba, oo naman. Hali kayo. Pasok muna kayo sa loob. Namumutla na ata yung bata oh. Sobrang uhaw at gutom na siguro niyan. Marami talaga ang naliligaw dito. Hindi lang kayo ang unang nakituloy sa baryo namin. So dun sila nakituloy. Sa barong-barong na kung saan mag-asawa lang yung nakatira. Natuwa sila kasi ang bait ng mga tao dun. 1 AM na nang matapos sila kumain. Makipagkwentuhan sa mag-asawa. Dalawa yung kwarto ng bahay. So dun silang pamilya sa isang kwarto. Tulog na sila lahat pero si Baby Girl hindi pa makatulog. Mahati kasi yun. Hindi siya makatulog pag walang aircon. Nangangati daw siya. So habang nagkakamot siya sa singit niya, may narinig siyang nag-uusap sa labas. At ang weird talaga ng pinag-uusapan. Sabi ng kapitbahay, 3 taon na rin ata nung huli tayo nakatanggap ng bisita, no? Oo nga eh. Tagal din natin nagtiyaga sa mga hayop dyan sa paligid. Gigisingin ko na yung iba maya-maya. Mukhang masarap ang hapunan natin ngayon ah. Oo, at sa dami nila, 1 linggo tayong busog. Kinabahan si Baby Girl sa narinig niya. Kaya ginising niya yung mama niya. Narinig din pala ng mama niya yung usapan. Umiiyak na si Baby Girl sa sobrang takot. Ginising ni Ate Rowena yung pamilya niya at si Kuya Ronald. Hindi nila malaman paano sila makakatakas. Nakakita sila ng butas sa kwarto. Kasi manipis lang yung pader, gawa lang ng pinagtagpi-tagping kahoy. Dahan-dahan nilang tinungkab yung kahoy. Si Kuya Ronald at yung papa ni Baby Girl ang nagtulong tumungkab hanggang sa makagawa sila ng butas na magkakasya sila lahat. Unang lumabas yung papa ni Baby Girl. Siniguro munang walang tao. Buti na lang at nasa likod ng bahay ang lagusan ng butas na yun. Isa-isa silang lumabas at nang makalabas na sila, kumaripas na silang lahat ng takbo papunta sa kalsada. Iyak na sila ng iyak lahat sa sobrang takot dahil nakita ni Ate Rowena na may nakakita sa pagtakas nila. Imposibleng may dumaan na sasakyan sa kalsada na yun kaya nagpanik na sila. 3 minutes silang nasa gilid ng kalsada hanggang sa may dumating na tricycle. Nandilat ang mata nila lahat, napanganga nang makita nila yung driver. Kamukha ni Jesus. Pati yung suot, naka-white na napakahaba ng damit. Mahalata mong hindi magsusuot ng gano'n ang ordinaryong tricycle driver. Sabi ng driver, sakay na kayo. Dalihan nyo kung gusto nyong abutan ng umaga. Sumakay na sila lahat. Nagkasya silang 5 sa tricycle. 4 AM na nang maihatid sila sa bayan. Pinasalamatan nila yung driver at inabutan ng 2,000 pero hindi niya ito tinanggap. Bigla na lamang ito umalis. Sumakay na sila ng bus pabalik ng Maynila at nagdasal buong biyahe. Hanggang makauwi sila dumiretso sa bahay namin. Nanginginig sila lahat sa takot. Hindi ko masabing imbento eh. Kasi kung imbento lang kasi nila, lahat sila umiiyak. At iisa ang kinikwento. Ang dami din galos ni Baby Girl sa katawan. Yung van nila hindi na nakita at wala na rin silang plano na balikan yun. Until now kinikilibutan ako sa experience nila na yun. Napalapit na din ako lalo kay God dahil nakaka-inspire yung kwento nila. Sorry po kung napakahaba. Worth it naman po basahin. Salamat po.